Good morning sa kasama natin sa sanctuary. Good morning din po sa kasama natin sa online. Napakabuti po ng Panginoon. Natapos na mga ulan bagyo pero parang meron na naman. So marami po tayong bisita ditong mga B, A, so praise the Lord. So purihin po Panginoon, kayong lahat ay nakarating dito. Yung iba, welcome pa rin po na dumating. At alam po natin, tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon sa ating mensahe for this day. Samahan niyo po ako, let us declare. Today is September 15, 2024. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah! Sabi po ni Sister Nicole, hindi na daw po ganon, kundi, paano na? Ganon ba? Ganon na daw po. Okay po, so last week nakita po natin that between the heavens and the earth are everlasting doors or ancient doors. At pag tayo po ay sabay-sabay na pumupuri sa ating Panginoon, sumasamba sa ating Panginoon, the portals in the Spirit ay andyan po, laki-laki, nabubuksan ito upang maging daluyan, releasing visions and knowledge of heaven here on earth. So last week po, sino po ang nakakita ng mga visions? Meron, okay po, si Kuya King. Okay, sige. Alam niyo po, may isang magandang, hindi po vision naman ito, hindi po vision. Tawagin po kaya natin si Kuya para magsabi lang ng konti ng kanyang naranasan last week. To encourage the brethren, si Kuya Miguel po ay magsasabi ng maiksi lang ng kanyang naranasan last week. Pwede ka din dito sa tabi ko, brother. Wala. Okay. Hello? Yeah. Hello po, good morning po. Last Sunday po, nung nag-worship, praise and worship po tayo, narinig ko po si Lord habang nag-praise and worship po. Nung experience ko po nun, habang nag-praise and worship po ako, kumakanta. Bigla na lang pong, wala po, para po akong nabingi na wala akong narinig na kahit ano. Tapos, bigla pong pumasok yun, nagsalita sa akin si Lord na, alam ko po siya yun na yung malaking boses na kinakausap niya ako. Tapos, short lang po yung sinabi niya sa akin na magtiwala lang po sa kanya ayun po, sa mga pinagdadaanan po namin sa ngayon po. Very short po, pero naintindihan ko naman po siya kahit maikli lang. Narinig ko po yun habang nakanta si Sister Chit. Bali, nag-ano po siya. Hindi ko po narinig si Sister Chit, si Lord po yung narinig ko noong mga oras na yan. Malaki po siyang boses na hinanap ko mga po siya dito sa atin. Naglingan-lingan sa sanctuary po natin. Hinanap ko po siya. Tapos yun po. Thank you po. Ayun lang po. Praise the Lord po. Thank you, thank you. Thank you, Kuya. So, yung patotoo po niya, ni-review namin sa ating video, no? Sa ating video. At yung sinasabi niya, yung time na siya ay nakarinig ng boss,
During the praise and worship, sa bandang end yata yun, kumakanta po si Sister Chit. And habang maawit po, mag-isa namang, kasama, ando po siya sa likod doon sa mga linya na yon. Sa video po, nakita po namin na si Kuya Miguel ay biglang napatigil po, and then after a while, naglinga-linga po siyang ganon. Siguro hinahanap niya kung saan nanggagaling yung boses o kung sino yon. So, ganun-ganun siya. Tapos po mayang konti, dumaan po sila Ate Marie at naputol na po yon. So, ibig sabihin, narinig niya ang tinig ni Lord. No? And marami pa po, sa mga staff po kasi lagi po kami nag-review and may mga nakakita rin po ng vision. Kayo po, meron pa ba dito? Meron? Kasi ang nais po ng ating Panginoon sa atin po sa BCC, ito yung ating nais na gawin sa atin ng Panginoon ngayon. Na look up and lift up your heads. Why? There are many beautiful things na nais na pakita po sa atin, ating Panginoon. So again, pag tayo po ay sumasamba, the gates and doors of heaven ay nagiging isang malaking portal in the Spirit na kung saan ito po ay nagiging daluyan para po ma-release ang vision and knowledge of heaven on earth. So nakita rin po natin, so yun po yung last week, no? Nakita rin po natin yung salitang door, kung saan unang banggit, yan po ito ginamit. At ito po ay nakita natin, ginamit ng una sa Genesis 4 and verse 7c, na kung saan ang sabi po doon ay, sin crouches at your door. Pero, bagamat merong sin na nag-aabang sa atin, sa ating mga pintuan, ay ang napakaganda po at ang kabutihan po ng ating Panginoon ay lagi siyang may nakalaan na sin offering for us. Meron nakalaan na pagpapatawad para sa ating kasalanan. But we only have to repent and receive the offering of the Lord. So, ang first, it tells us that there is sin offering at the door. Wag po natin kalimutan yon. At ngayon po, pagpapatuloy po natin ang ating paksa at makikita naman po natin ang second time that the word door is mentioned in the Bible. Meron pa ba nakakaalam ng second time na ang word na door ay ginamit in the Bible? Okay po, baka po makasama sa trivia natin sa anniversary. Okay po, ito po, sa Genesis 6 and 16. Ito po ang sabi. Make a roof for it, leaving below the roof an opening 1 cubit high all around. Put a door in the side of the ark and make lower, middle, and upper decks. Yun po, sabi niya, Genesis 6:16b, put a door in the side of the ark and made lower, middle, and upper decks. Sa Tagalog po sabi, bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Okay. So, ito po yung second mention of the word door. At matatagpuan siya sa istorya ng Noah's Ark. Kung kayo po ay nag-Sunday school, Sunday schooler po kayo, kung kayo ay Sunday school teacher, ay alam na alam niyo po ang istorya ni Noah. Hindi lang po istorya ni Noah, kundi pati ang awit ni Noah, kasama na rin ang action song ni Noah. Alam niyo ba yon? Ang pinakamaganda, minumustra na po ni Brother Sam, na medyo natatakot siya, baka po pa-actionin ko din. Pero hindi yun ang ipapa-action ko sa iyo. Ang gusto ko ay yung Noe! Noe! Tapos ay, nalulunod na kami. Si Noe gumawa ng arko. Si Noe gumawa ng arko. Istorya po ni Noe. That is very popular. Sino po ang hindi nakakaalam ng istorya ni Noe? Noah. Noah's Ark. The rainbow.
Trivia po rin. Okay po. So, nandun po sa istoryang iyan, sa Noah's Ark, ang second word ng door. Mamaya makita natin ano ba yung ibig niya sabihin sa door. Sa Genesis 6, 11 and 13, diyan po sinabi po ng ating Panginoon kung bakit kailangan si Noah ay utusan niyang gumawa ng arko. Bakit kailangan niyang gumawa nito? And inutusan siya ng Diyos. Basahin po natin, the earth was corrupt in God's sight, and the earth was filled with violence. And God saw the earth, and behold, it was corrupt. For all flesh had corrupted. Pastor Rochelle, ano mga yung hangin? Konti pa. No. Okay. 13, and God said to Noah, I have determined to make an end of all flesh, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. Okay po, so sabi ng ating Panginoon, dahil ang buong daigdig ay napuno na ng kasamaan, dumami po ang mga tao, and dumami din po ang kasalanan. Napakadami na po na kasalanan nung time na yon. And in the New Testament, sabi po ng Panginoon, as in the days of Noah, so shall it be para sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya kailangan po pakinggan po nating mabuti ito. The coming of the Lord ay inihalin tulad niya in the days of Noah, and so with Lot. At mayroon pong dalawang kasalanan doon. Sabi ko wala na akong time para i-discuss ito, pero medyo nagpapahaging ako. Meron pong dalawang kasalanan during the time of Noah and during the time of Lot na nangyayari po sa panahon po natin. Pero hindi na po natin kuhanin. So, dumami po ang tao sa mundo, naging makasalanan at iba't ibang uri ng kasalanan ang meron po sa ating daigdig. Kung kayo po ay senior na ngayon, kung kayo ay senior na, kung meron niyang senior sa lugar na ito ngayon, siguro nung bata kayo, matatandaan nyo, kakaunti pa kapitbahay nyo. Diba? Kakaunti pa lang ang kapitbahay nyo at kakaunti din ang kasalanan. Ang mga bata, malayang naglalaro sa bakuran, sa paligid, may mga halaman, may mga puno. Pero ngayon wala na pong puno, gusto pang paalis yung puno dyan. Wala na tayong puno. Wala na mapaglaruan ng mga bata nung araw po. Pagsabi ni Brother Det, pag merienda na tayo, base po sa kwento niya, magmerienda na tayo, takbuhan sila sa puno ng bayabas at kukuha sila ng merienda, yung bunga ng bayabas. Ngayon wala na pong ganyan. Ang mga bata ayaw na ngang magmerienda. Magmimerienda sila, sa picture. Ito gusto ko mga kainin. So, sa pagdami po ng tao, yun din ang pagdami ng kasalanan. Bakit kaya? Ibig sabihin, ang tao ang may dala ng kasalanan. So, noon po napakaganda ng buhay, ang sarap ng hangin. Walang problema dahil sa bakuran mo may pananim, hindi ka magugutuman. Pag may piso ang nanay, pwede nang bumili ng pandesal. Pero hindi ko po sinasabi ito dahil kasama po ako doon sa panahon na yun. Ang inabutan ko na po ngayon ay yung mga technology na mag-order sa Grab. So ganun po, yung pagdami ng tao ay siya rin pong dami ng kasalanan. Kaya verse 13 sabi po ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Yun po ang sabi ni Lord, ni Yahweh, kay Noe. And verse 8, ang sabi po, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Si Noah lamang po ang naging kaligud-lugod kay Yahweh.
Alam nyo, napakahabang discussion po, bakit si Noah lamang ang nakalugdan ng ating Diyos? But mamaya meron pong katugunan. So, sa verse 14 and 16, sa King James Version po sabi, ibinigay ni Yahweh ang sukat ng barko na gagawin ni Noah. Verse 14, ang sabi niya, make thee an ark of gopher wood, room shall thou make it in the ark, and shall pitch it within and without with pitch. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, and the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. Kinuha ko po doon sa King James because it is very important na makita po natin yung mga word po doon. So, make an ark of gopher wood. So, ang sukat po, hindi po natin masyadong alam yung cubits, ano po, sa ref. Ang mga ref po, ang sukat niya, pag bumili ka, 5 cubits, yan, ano? So, ang sukat po nito ay 510 feet long, 85 feet wide, and 51 feet high. So, kung meron po tayong makakapag-estimate na mga engineers, sa palagay po ninyo, mula sa baba hanggang dito, mga ilang feet po yan? Ha? 10? Okay, 10 daw po ang sabi ni engineer. Nung nagsalita po ako dito, sabi ko ito ay mga 15. O kung 10 ang sabi ni brother, so ang taas nito ay 85. Tama po ba? Sabi niya ay 85 feet wide. Ang height is 51 feet high. So, kung this is 10, parang 10 floors. 10, 20, 30, parang 5 floors. 5 floors po. At ang taas po natin dito, itong strukturang ito ay 3 floors. So, dadagdagan pa natin. Ganon siya kataas. At lalagyan daw po siya ng 3 palapag. And then, ang wide ay 85 feet wide. So, baliktarin lang po natin yon 50 plus 30 pa, 35 pa. Ganun po ang luwang. So, napakaluwang. At ang haba niya ay 510. Ang 510, hindi po ako nagkaroon ng time para magsukat po. Pero sa palagay ko, mula po dyan sa labas hanggang doon sa may release, baka po ganun kalaki. That is how big the Ark of Noah is. Kaya po nung ginawa niya yan, inabot siya ng 100 to 120 years. Pero yun po yung construction niya. Why? Because it is only Noah and his 3 sons. Praise the Lord, yung son ay tumutulong. Diba? Tumutulong po yung son. Napakasipag din po siguro ng mga son. Nahahawig po sa Sam. Masipag ko. When you speak of masipag, son. Sam. Yun po. Okay po. So, and I don't hear, amen. Okay. Yun po yung dalawang tito doon. Gusto kong marinig sana ang amen nila. So, yan po yung sukat. And then sabi po niya sa 16, a window shall thou make to the ark, and in a cubit shall thou finish it above. And the door of the ark shall thou set in the side thereof. With lower, second, and third stories shall thou make it. So, ang window, sabi po, lalagyan mo ng bintana. Siyempre, may bintana. Pero ang bintana po ay hindi sinabing sa side. Saan daw po ang bintana? Ang bintana ay sa above. Sa taas. Karaniwan, o talaga naman, ang bintana natin, miski dito may nakikita kong bintana, ang bintana dapat ay nasa side. Bakit po nasa side ang bintana? Para meron tayong fresh air. Lalo na't hindi air condition ang bahay natin, nakatulad ng ang aking kapitbahay. So, nakabukas po dapat ang bintana para daluyan ng tubig, ay daluyan ng hangin. Kasi
Problema ko po kasi yung tubig eh, ba't pa hanggang dito? Mahina na naman po ang tulo ng tubig kasi napapasigaw ako ng tubig. Para daluyan po ng hangin. Isa pa, para nakikita mo yung mga tao sa labas, hindi po ba? Pero ito, kakaiba po ang sabi ng ating Panginoon. Sabi ni Yahweh, maggawa ka ng bintana sa taas, sa tuktok. Why sa tuktok? Ayaw po ni Lord na maglagay ng bintana sa side, si Noah. Pero hindi sinasabing wag kayong maglagay ng bintana sa sides. Ito lang po kay Noah. Wag daw po siyang maglalagay sa tuktok lamang. Why? Because the Lord wants Noah and his family keep looking up. Keep looking up to God and to God alone. Kasi pag dumingin sila Noah sa bintana at nakita nila doon, anong makikita nila Noah during that time? Pag may bintana sila Noah sa gilid, ang makikita nila doon, patay na hayop, patay na tao, mga punong kahoy na inaanod, ando ng mga siguro ang palanggana, ang timba, ang refrigerator na inaanod. Nakakita na kayo ng baha, di ba? Ayaw ni Lord na makita nila Noah and his family ang mga bagay na ito. Dahil pag nakita nila ang mga bagay na ito, sila ay masisiraan ng loob. Makikita nila, puro patay sa tabi nila. Sila ay madadalamhati because baka ang isa doon na lumulutang-lutang at tumabi sa kanilang bintana ay ang kanilang kakilala. Pag nakita nila ang paligid full of destruction, manghihina sila. That is why, ang sabi po ni Lord, ang iyong bintana ay dapat nasa itaas so that you will keep looking up to God, to me. Sabi po ni Yahweh, I do not want you to be distracted by your surroundings. Sabi po ng isang awit, turn your eyes upon Jesus, and the things of this world will grow strangely dim in the light and glory of our Lord Jesus Christ. Kaya ayaw po ng ating Panginoon, this year ang sabi po ng Panginoon sa atin, look up, lift up your head, huwag niyong pakialaman ang nangyayari sa China, kung paano tayo, ay, nako, pag pinakinggan po natin ang mga balita sa television, sa inyong YouTube, nandiyan po namang lahat kung paano ang ating mga government official, baka po, time na nga po ni Noah, sabi ng ating Panginoong Jesus, as it is in the days of Noah. Napakakurap po ng ating mga officials, ng government officials. Kaya ayaw po ng Panginoon tumingin kayo dyan, ayaw din po ng Panginoon tumingin kayo sa inyong paligid. Kasi baka tayo matukso, baka tayo gumaya, baka tayo maging reklamador na katulad nila. Baka tayo maingganyo, ma-inlove sa world. And Paul said, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed with the renewing of your mind. Pag nakikita mo to, hindi marirenew ang iyong mind. Mapopollute ang iyong mind at gagaya ka. Sa susunod, ito na gagawin mo. That is why the Lord said, keep looking up. Keep looking up. Look up and lift up your head because there are many wonderful things I would like to show you. I would like to reveal unto you. Hindi po yung mga patay na hayop, mga patay na mga tao, yung mga sira-sirang bahay. So sabi po ng Panginoon, look up and lift up your heads. Huwag po tayong, bagamat ang ating bahay po, literal na mayroong mga bintana, ang sinasabi lang po ng Panginoon, shut up your eyes to the things of this world. Ngayon po ang focus natin si Lord lamang. Yung pong happenings po siya kasi sa mundo natin. Ako nga po minsan nanonood lamang po ako, hindi pala minsan. Malimit. Nanonood po ako ng mga kaganapan sa television, yung pong mga pandaraya po. Kung paano pong iyang pogo ay ang daming sinirang buhay na Pilipino.
kung paano pong yung mga pogo na yan ay ektaryang establishmento ang meron, samantalang ating mga kababayan ay naghihirap. Tapos sila pa yung niloloko, sila yung ini-scam. Kuminsan po, ako ay nadadala sa emosyon at para gusto ko na rin pumunta doon sa kongreso, sa kamera, at ako ay sumama na sa kanila doon. Kasi po talagang nakakagalit. Pag nakita mo ang iyong mga kababayan, mahirap na nga, nanakawan pa, para lang yumaman. Itong mga China, no? Sila po yung nagdala ng gulo dito sa atin. At pag tinignan po natin yan, pag nag-concentrate tayo dyan, we will be affected. Kaya sabi po sa atin, huwag tayong sumama dyan. Kasi dito sa ark, you are safe. Kasi dito sa loob ng ark, sabi niya kay Noah and his family, mayroon kang pagkain, mayroon kang kasiyahan, you can worship the Lord, malaya ka, hindi ka magkakaroon ng kaaway, kayo-kayo lang dyan. So, sa loob po ng arko, ang laman po ng arko ay si Noah, ang kanyang asawa, may 3 siyang anak na mayroong kanya-kanyang asawa. There are 8 people inside the ark. Sila pong lahat ay safe inside because they are inside the ark. And if you are in Christ, you are also safe. And if you are in Christ, meron kang kapayapaan. And if you are in Christ, you will not be polluted by the happenings of this world. So yun po ang gusto ng ating Panginoon sa atin, na tayo po ay magtuon lamang ng ating paningin sa Kanya, katulad po ng ginawa kay Noah. Ano niya po, pag naroon ka sa loob ng arko, or boat, or sa eroplano, sometimes ay mayroong mga bumpy na, ano tawag yan? Turbulence. Sa barko meron din po, pag umaahon ng malakas, pag umalon ng malakas, ang barko din po, miski kano kalaki ang barko ni Noah na yan, it will be affected, gagalaw at gagalaw. Pag nasa loob ka ng arko, at gumalaw-galaw ang arko, may tendency na ikaw ay madulas, madapa, medyo gewang-gewang, nabangga ang iyong ulo, tumba. Pag si Noah po, I just don't know, hindi naman po na-mention in the Bible, kung si Noah po ay nadapa, dahil umalon-alon ng malakas, si Noah ay nadadapa siya at tatayo siya where? Inside the boat. Pag naludlas siya, nadapa siya, he will be inside the boat. Pag siya ay tumayo, he is there inside the boat. Hindi po siya madudulas at pagkatapos sa dulo ay mayroong malaking butas at si Noah ay matatagpuan na lang doon, isa sa mga lulutang-lutang. Hindi po. The boat is secured. That is why you are safe inside the ark. Alam niyo po, sa buhay Kristiyano, tayo po, ang buhay po natin, minsan ang buhay natin paalon-alon, malakas ang alon. Minsan po, ang lakas po ng hatak ng daigdig na ito. At may mga nadadapang Kristiyano, may mga nagkakasala, may naiingganyo, they conform to the pattern of this world. At pagkatapos, malaking problema. But if you are in Christ, nandun ka pa rin sa ark. What do I mean? Pag nagkasala ang isang Kristiyano, sabi nga po ng mga Calvinist, once saved, always saved. Madapa ka man, mahulog ka man, magkasala ka man, you will be forever saved because you are in the boat. Dahil tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior. And in Romans 8:1, ang sabi daw, then there is now no more condemnation for those who are in Christ. Your salvation, hindi po yan mawawala.
Pero sabi, nagiging license daw po yan ng mga mananampalataya to keep sinning and sinning, to commit sin and sin and sin. Kasi po, pag ikaw ay tunay na nanampalataya sa Panginoon, tunay na nakakilala sa Panginoon, tunay na naging born again, if you receive grace from God, mahihiya ka sa ating Panginoon na magkasala. Because ang sabi ni Pablo, you are crucifying the Lord all over again. Kaya po, if you are in Christ, you are safe. Walang anon sa daigdig na ito para maalis ang iyong salvation. Walang anon at lakas ng bagyo na makakaalis sa iyo in Christ. And that should remind us of Romans. Hindi ba naisa-isa natin ang aklat ng Romans? There is no separation kay Jesus Christ, neither what, height, nor depth, nor anything else in this world will be able to separate you from the love of Christ. So you are safe inside the boat. So anong pipiliin mo? Outside the boat, kung saan, no way, nalulunod na kami. Your joy in the world is temporary, but there is a forever in the Lord. Yun po kay Jesus Christ, meron po tayong, kaya nga po sinasabi, ang Bible is good news. Si Jesus Christ is good news. Good news. Para lang marinig mo that there is no condemnation sa iyo. Samantalang pag lumabas ka sa daigdig na to, hindi ka lang mabubuli, makokondem ka pa, miski hindi nga nila alam ang tunay mong buhay, nadinig lang nila, ikokondem ka na nila. Ika-cancel ka nila. Pero kay Jesus Christ, you are engrafted unto His hand. Di po ba nakakaganda maging Christian? Di po ba good news si Jesus Christ? Sa Jude 24 and 25, sabi po diyan, now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory and with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and ever. Amen. Sino daw po? Sa Tagalog sabi niya, sa Kanya na makakapag-iingat sa iyo upang hindi kayo magkasala at makahaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos at iisang tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noon hanggang ngayon at magpakailanman. Amen. It is Jesus who is able to keep you from falling. Tanging si Jesus Christ lang po will be able to keep you from falling. Siya lamang po ang makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala. Kaya nga kung tunay kang naging born again, tunay kang nakakilala kay Jesus Christ, magkasala ka ay hindi dahilan para ikaw ay bumalik sa iyong sariling dating buhay. Pag nadapa ang isang mananampalataya, siya ay tatayo at tatayo at tatayo sa loob ng arko. Tatayo at tatayo kay Jesus Christ. Siya pa rin yung kanyang papanghawakan. Samantalang doon sa labas ng arko, unti-unti silang nalulunod hanggang talagang sila ay nalunod na. At ganun po ang ginagawa ng daigdig sa tao. Unti-unting nilulunod ang mga tao, iniingganyo, gumawa ka ng maliit na masama. Tignan mo ang buhay mo, meron kang pinakamagandang sasakyan sa daigdig, ikaw ang meron pinakamagandang helicopter. You offer po yan. And look now what is happening to the strong and mighty in this land. Kay Jesus Christ ang sabi, you will never be put to shame. Verse 16, a window shall thou make to the ark, and in a cubit shall thou finish it above. And the door of the ark shall thou set in the side thereof. So, ang bintana nasa taas. Merong bintana sa taas. Pagkatapos, and the door of the ark shall thou set in the side. Second mention of the word
door. Door, kuha na natin last week, is peitak. Peitak, in Hebrew. Set the door. Peitak, merong door. Where is the door? Saan po ang door? Sabi doon, in the side kasi. In the side. In the side. Nasa side. Door, not doors. Meaning to say, there is only one door. Isa lang ang door. At ang door ay nasa tagiliran. Kanina po hindi natin napakita yung image ng ark. Nakita na ba natin ang image ng ark? Yun po yung image ng ark. Ganyan po yung ark. So wala po siyang window, pero merong isang door. Ang bintana po nandun sa tuktok. Siyempre, merong habong yung bintana para hindi pasukin ng tubig sa ulan. Okay, yun po yung itsura ng door. So, wala pong bintana, pero merong door sa tigiliran. At pagka sinabi po natin na Noah's Ark, para po doon sa mga nag-aaral ng Bible, ito po ay isang larawan ni Jesus Christ, a type of Christ, a picture of Christ. Naglalarawan ng si Jesus Christ ay napako sa krus. Okay po. Meron po bang dating sa inyo? The door is in the side. Merong dating. In John 19 and 34, sabi po doon, I am the door. Hindi yan. But, one of the soldiers, ano ba talaga ate? Ako na lang, dito na ako mabasa. Sa John 19:34, but one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water. Kanina nasa Genesis tayo, that is Old Testament. Now, New Testament. Kasi sabi natin, nagsasalarawan ng Ark of Noah kay Jesus Christ. Noah's Ark is a type of Jesus Christ. Sa John 19 and 34, sabi dyan, but one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water. On the cross, Jesus was pierced at his side. Sinaksak ng isang Roman soldier si Jesus Christ dito, sa side, at dumaloy ang tubig at dugo. Nung wala na, patay na po yung three na nakapako sa krus, ibinaba na nila yan. Si Jesus Christ po, ibababa na rin nila. Ang kanilang panuntunan dati, pag ang nakapako sa krus ay hindi pa patay, babaliin ng buto. Ito po, sabi si Jesus Christ patay na. Pero para masigurado tayo, sinaksak po ang tagiliran ni Jesus Christ. Nung sinaksak po ang tagiliran ni Jesus Christ, dumaloy po ang dugo at tubig. At ang dugo at tubig po na yan, sabi po ng medical science, yung blood and water po flowing out means Jesus died of a ruptured heart. He died of a ruptured. Ibig sabihin, nung sinaksak siya sa tagiliran, tagos po hanggang puso. Di po ba ng puso natin ay nandito lamang? So, nung sinaksak siya, hindi lamang po yan sinundot na ganyan, parang kinagat ng lamok. Sinaksak po siya, kaya nga po, tulo ang tubig at dugo because of the ruptured heart. The ruptured heart. So, sinaksak po si Jesus Christ sa kanyang tagiliran, umabot hanggang puso. So, ibig sabihin, nagkaroon po ng open door in his side so that we will be able to see the heart of Jesus. We will be able to see his heart in love para sa atin. So, tignan po ninyo si Jesus Christ, tignan po ninyo, andon ang larawan po ninyo, natin. Meron po tayong poetic expression. Sa Tagalog po yung poetic expression, sabi niya, buksan mo ang aking puso at wala kang makikita kundi ang iyong larawan.
marahil po ay nanggaling sa John 19. At totoo po yun. Si Jesus Christ, pag binuksan mo ang kanyang puso at talagang hindi mo lang sisilipin dun sa door, totoo pong makikita ninyo. Do you know that the Lord knows your name? Each one of us. Do you believe that? Do you want proof? Do you want proof? Wag na lang po. Hindi ko kasi mahaba. Sa Genesis 5, tignan niyo po doon. Ang daming mga tao doon. Mga pangalan, ang dami. Nakalagay po doon. And Methuselah lived 969 years. And he died. And etc. Adam lived and he died. And ang dami pong pangalan. They lived 969 years and the Lord knows their name hanggang 969 years. Ang dami niya mga pangalan na yan. Minsan po ang hirap lang ng basahin, no? Kaya nilulundagan po natin. But it is very important. Punta ka sa genealogy of Jesus Christ. Bigat, 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 bigat. And bigat, 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 bigat. 14 generation, 14 isang generation, 14 isang generation. Bigat, bigat, bigat. Alam po ni Lord ang lahat ng pangalan. The Holy Spirit is the author of the Bible. Kung 969 years si Methuselah ay nabuhay at alam ni Lord, si Adam nabuhay ng 939 years, alam ni Lord, and so on and so forth, wala umabot ng 1,000 years. Baka po taga-BCC, ito na to. Hindi, 120 lang tayo. Andyan lahat yung mga pangalan. Kung itong mga taong ito nabuhay ng 100 years, 900 years, alam ni Lord at alam niya, Pastor Rachel is the son of Jose Maria Yango. Jose Maria Yango is the daughter of Jose Maria Yango. And Jose Maria Yango is the daughter of Corazon Mendoza Yango. And Corazon Mendoza Yango is the... Hindi ko na po alam. Kayo nga hindi nyo alam. Assignment ninyo, family tree, hindi nyo alam. But si Lord, magmula kay Adam, hanggang sa huling taong ipapanganak sa daigdig na ito, alam ni Lord. Concerned si Lord, even sa edad na 969 years, si Lord ay concerned sa age ninyo ngayon, nakatalayan sa Kanya. And look at His heart, there is an opening, there is a door sa Kanyang tagiliran upang makita nyo ang puso ni Jesus Christ, how much the Lord loves you. And sometimes, still, ang tao po ayaw maniwala. Okay po. So, and set the door of the ark at the side. Alam niyo po, sabi, set the door at the side. Lahat po ng tao, the 8 people in Noah's Ark, lahat po sila dumaan sa iisang daan, sa isang door. Lahat ng hayop dumaan sa iisang door. Palagay niyo po mayroong palaka? Palagay niyo po mayroong hipo? Hippopotamus o hippopotamus, whatever. Hipo na lang, sabi na sa cartoons kasi hipo. May hipo doon? May elepante? May langgam? May giraffe? The smallest and the tallest animal will pass through that one door. The strong and mighty in this world, kung sila ay magiging Christian, will pass through that one door. Ang pinakamayaman sa BCC, pakitaas po ang kamay ng mga mayayaman sa BCC. Yes, pakitaas. Dumadami na po. Sige po, dumadami na mga mayayaman sa BCC. Okay. So, ang mga mayayaman sa BCC at ang pinakamahirap sa BCC, pakitaas po ang kamay. Wala. At ang pinakamahirap na Christian, dadaan lang po sa isang door. And that door is Jesus Christ. Kaya mahal na mahal ko po ang taga-BCC, lahat po tayo dito ay mayaman. Diba? Kasi ang ating pong Father is the owner of this entire world. So, dadaan po sila sa iisang pintuan. Wala pong makakapagsabi na, I want a new carpet.
Ayokong dumaan sa door na yan dahil nadaanan na ng napakaraming paa. Wala po. So sabi po ni Lord Jesus Christ in John 10 and verse 9, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Noah's Ark, as I said, is a type of the Lord Jesus Christ. Meaning the Ark of Noah can be viewed as representative of some quality of Jesus Christ. He is the door. And the door in the ark is only one door. And Jesus is the only door into heaven. Sabi niya in John 14 and 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. There is no other way. Wala po tayong iba pang gagawin, dadaanan, kundi sa pamamagitan po lang ni Jesus Christ. There is no other way to the Father but Jesus. There is no other way to the Father kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ dun sa kanyang ginawa on the cross of Calvary. At tulad po ng ark, ang pintuan ay nasa tagiliran. Nasa tagiliran lang po. Kailangan po, sabi, I am the door, sabi ni Jesus Christ. O ito yung ark, sabi ng Lord sabi ni Yahweh kay Noah, okay, gumawa ka ng ark. Oh, okay na. Ang ganda ng ark. Perfecto, tama. 85 feet wide, 51 ang kanyang, ano ba yung 51? Ang kanyang taas. Tama, eksakto. Okay, Noah, tapos na ang ark. Aba, hindi lang po yan titignan ni Noah. Sasabihin niya, yes, I did it. Hindi po sasabihin ni Noah, napakaganda ng ark. Hindi po. Katulad din po sa atin ng mga tao. Sabi ni Jesus Christ, I am the way. I am the door. I am the truth, the life. Hindi lang po natin titignan si Jesus Christ at pananampalatayanan. Hindi lang po natin sasabihin, uy, ang ganda naman ng mga ginawa ni Jesus Christ. Ay, yan pala si Jesus Christ. Sa amin din, si Jesus Christ din talaga. Mahusay talaga si Jesus Christ. He's the perfect man. Maaari mong sabihin ng lahat ng good things about Jesus Christ. But there is one thing that you need to do. Sabi po doon sa verse, sabi po ng Genesis 6 and 18. 6 and 18, but I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, you and your sons, and your wife, and your sons' wives with you. So sabi po ni Yahweh kay Noah, and you will enter the ark. Hindi lamang po kay ganda-ganda ng ark, hindi lamang po, ay alam ko na dito ang ark, ay hindi, perfecto yung ark, ang ganda ng mapagkakalagay ng mga alkitran, ang ganda. Hindi po pwedeng sasabihin mong, yes, Jesus is so good. Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi po, kailangan alam mo lamang yan, but you will enter the ark. In Genesis 7 and 1, then the Lord said to Noah, come into the ark, you with all your household, for you alone I have seen as righteous, doing what is right before me in this generation. Okay, nag-provide na si Yahweh ng door. Now, it is now your responsibility para ka pumasok in the ark. Nag-provide na si Lord ng safety. Nag-provide na si Lord ng way to salvation. You have the responsibility to enter into the ark. Enter the ark. Ang sabi ni Lord, come into the ark. Come into the ark. Pag sinabi ko halimbawa kay Pastor Rachel, come in, Pastor Rachel, at hindi siya tutugon sa akin, mananatili lang na come in, pero hindi siya, walang mangyayari sa kanya. And si Lord, hindi kanya bubuhatin para mailagay ka sa ark. Hindi kanya pipilitin, hindi kanya tatakutin, because you have your own free will. Miski paano kung sabihin sa inyo, okay, ang 5 pumunta dito at ayaw niyong mag-respond, wala pong mangyayari. Parang si Lord Jesus Christ, lagi niya sinasabi, come into the ark. Pero malibang kayo ay mag-responde sa sinasabi ni Lord Jesus, wala pong mangyayari sa inyo. Nag-provide na nga si Lord eh. So sabi niya,
Come into the ark. Kung ayaw mo, edi wag mo. But of course, that is not the loving way the Lord will respond to you. He is so loving. He is so gentle. Hindi kanya tatakutin. So, sabi ni Yahweh, come into the ark. Noah, di ba sinabi ko na sa iyo, verses 13, 14, gumawa ka nito. Verse 7, verse 8, sinabi ko na sa iyo, why? Dahil gugunawin ko ang daigdig na ito. Alam mo na mangyayari. At napakarami pong tao sa daigdig na ito. Alam nila ang mangyayari. Alam nila there is heaven and there is hell. Alam nila kung sino ang nakakalungkot sa mga pelikula po natin. Sasabihin ng mga kontrabida, magkita tayo sa impyerno. Minamagnify pa yung impyerno. Sila po yung mga taong nabubulagan. Sila po yung mga taong elemento ng kasamaan. Alam mo na ang mangyayari. At kung hindi mo pipiliin, alam mo mangyayari sa'yo. Katulad ng dabarkads ni Noe, sisigaw sila. Nalulunod na kami. May warning na po si Lord sa atin. Sa Genesis 6:7 uli, babasahin po natin uli. Sabi, the Lord said, I will wipe out from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, made creatures that move around the ground, for I regret that I have made him. Lilipulin kong lahat ang taong aking nilalang, pati mga hayop, walang matitira. Lilipunin, that is the consequence. If you will not enter the ark, you will suffer. Anong suffer? Lilipunin ni Lord. Alam mo yan. Hindi yan isang misteryo o isang nakatagong sikreto ni Lord. Anong mangyayari? Pag hindi ka pumasok, mapapahama ka. Kung matigas ang ulo mo, bahala ka. Kung ayaw mo talaga at mas gusto mo yung things of this world, go ahead. Sabi ni Lord kay Noah, come in. Come into the ark. And ganoon din po ang sinasabi ni Lord sa atin. Come. Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Si Noah po and his family ay very restful inside the ark. Wala silang alalahanin, magpakain lang ng mga hayop. Pero wala po silang alalahanin doon. Verse 6 and 8, sabi po doon, Noah found grace in the eyes of the Lord. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. So lahat po, pag hindi ka sumunod sa Lord, masasama ka sa kapahamakan. Lahat ng mga tao doon, hayop, dumanas po ng pagkalunod dahil ibinaba po ni Yahweh ang kanyang hatol. Sa 6, sabi niya, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Naging kalugod-lugod kay Yahweh si Noah. And do you know that grace, ang first mention niya po is 6:8. So the first mention of grace is Noah found grace. Alam po natin, ang first mention, pagka po sinabi natin yung first mention, ito po ay mahalaga at may pakahulugan at maaari pong gawing pattern o panuntunan. Alam pong ibig sabihin ng grace? Grace is undeserved favor. Ibig sabihin, si Noah, nakareceive siya ng grace, hindi naman siya deserving. Nakareceive siya ng favor, hindi naman siya karapat-dapat. Noah found grace. Noah found grace. Bakit kaya? Of the many people, kasi sabi doon, dumami na, napakadami na ng tao. Sabi doon sa isang article, billion na daw po ang tao. Ngayon to, billion tayo. How many billion? Hindi ko lang po matandaan. Billion na po ang tao doon. At isang tao lang ang kinalugdan ni Lord. Damay ang kanyang family. Di ba sabi natin, damay-damay? Noah found grace. Bakit po?
What finds grace? Yun po ang isang tanong. What finds grace in the eyes of the Lord? Noah. Noah find grace. Why? Why? Noah walked with God. Okay, so siguro po Noah walked with God, pero hindi po ko nabasa dito yon. Ang alam ko, si Enoch walked with God. Si Noah, kaya siya naligtas because his name is very important. His name is Grace. His name is Grace. And, no. Mali po ako. Ang Noah means, hindi po grace. Delete, delete. Noah means rest. If you are at rest, you will be full of grace. Ayaw po ni Lord na mga patarantated. Ayaw po ni Lord yung may pangako siya sa'yo and still restless ka. Only rest will satisfy the Lord. He who dwells in the shelter of the Most High will in the shadow of the Almighty. Your grace will be given unto you, will be poured out into you if you are at rest. Pero kung ikaw ay patarantated, ikaw yung laging because ang katapat nito, kabaliktarin nito ay doubt. You're not trusting God. So rest. You will find favor if you are at rest. You will find grace if you are at rest. And you will be restless and find no grace. So pipili lang po tayo doon. Kaya po si Noah ay nandun inside the ark resting, believing God, waiting for God. Yun lang po siya. Sabi po ng Matthew 11 and 28, bagamat hindi na po natin kukunin doon, come to me, and I will give you what? Rest. Hindi niya sinabing, come to me, and I will heal you. Come to me, and I will give you money. Come to me, and I will make I will make you a manager. Hindi na po sinabi, ang pangako po ni Lord sa atin is rest. I will give you rest. I will give you favor. I will give you grace. Yun po ang lagi. And that is also our prayer, di ba? Lagi po tayong nananalangin, Lord, give me favor, favor. Lord, I want favor. Lord, be gracious unto me. Yun po ang panalangin natin. At ang sinasabi ni Lord, rest, anak, rest. So, the door in the first Petak means sin offering. And the door in the second mention of door is the place of grace. Grace. Okay, punta po tayo sa 7 and 1. Bagamat nabasa po natin, then the Lord said to Noah, come into the ark, you and all your household. I have seen as righteous before me in this generation. Si Noah lang po ang nakita ng Panginoon. Come. So, come, sabihin, napakaganda po. Do you know that the word come, C-O-M-E, is one of the most beautiful word in the Bible. Come is an invitation. Come is an invitation. And this is the reason why Jesus came into this world, to invite us into His kingdom. Kaya sinasabi po, alam natin, love is a beautiful word, but also come ay isa po ding napakagandang word in the Bible. So sabi ni Lord, come. Sabi ni Lord kay Noah, come Noah. Pasok ka. Ay, come. Come Noah. Sige po, iinom na rin po ako. Sabi po ni Lord, come. Di ba? Sabi niya kay Noah, come into the ark.
Kaya po niya sinabing come, because come into the ark, dahil si Lord po nasa loob na ng ark. Nandun na si Lord sa loob ng ark. Come into the ark. And then sabi niya, sa 8 verses 15 and 16, sabi niya, God spoke to Noah saying, go out of the ark, you and your family and your sons and their wives with you. Go out. Ibig sabihin naman po ng go out is, sige, lumabas na kayo. Come, nandito na ako sa ark. Go out, ibig sabihin, lumabas na kayo, nasa ark pa ako. Ba? So sabi ni Lord, come into the ark. Punta kayo dito sa ark. Go out, labas na kayo. Andun pa rin si Lord. Sa lahat ng journey ni Noah and his family for 150 days, the Lord is with them. Hindi sila iniwanan. At pag ang nagsabi sa iyo, kasama kita, tapos sabi, sige, go out na, pinalalabas na. Dito sa church, sino po ang huling lumalabas? Kailangan po ang huling lumalabas ay ang mga leaders. Sa digmaan, ang huling susuko, ang general. Go out. Si Lord po naiwan pa. Ang naiiwan, sinisiyasat ang naiwanan. Baka may bukas na electric fan. Yung naiwanan, nag-i-inspection pa. Baka may naiwang palaka. Paano magdadami ang palaka kung naiwan ang palaka? Yung naiwanan, si Lord naiwanan doon, sige, labas na kayo. I-inspection niya. Baka naiwan ng isang langgam. Wala siyang kapartner, 2x2. Baka may naiwanan, mag-i-inspection pa si Lord. Hindi ka lang nasabihin, sige, lakad na kayo. May ark na, naligtas na kayo. Ayan na, nakapark na ang ark. Okay na kayo. No. Pasimula hanggang kaduluhan ng laban ni Noah, the Lord, Yahweh, is with him. And is there a promise that you can claim na ibinigay sa inyo ng Panginoon? In the book of Hebrews, anong sabi niya? I will never leave you nor forsake you. I will be with you even though you walk through the valley of the shadow of death. I am with you. And so on and so, dumaan ka man sa mga apoy, hindi ka mapapaso in the book of Isaiah, dahil the Lord is with you. So si Noah po is a very good example and promise that the Lord is with you all the way. It is safe to be in the ark. It is safe to be in Jesus. Parang nabubusog na po kayo. Busog na ba kayo? One more. Genesis 8 and 4. And on the 7th day of the 7th month, the ark came to rest on the mountain of Ararat. Asan po ba yung Ararat na yan? Sabi nila, meron pong version, sabi, Ararat in Turkey. Wala po yan sa Turkey. Kasi kung meron po't natagpuan po ang Ark of Noah, abay, isa na po yan sa nakalista para magiging tourist spot. Wala po, hindi po natagpuan kung nasaan yung Ark of Noah. Katulad po ng Garden of Eden. So itong Noah's Ark ay hindi po natagpuan. But sabi, yung Ararat, hinanap po ng mga dalubhasa, saan ba yung Ararat na yan? Kaso mo nga lang may version, sabi in Turkey. Hindi po totoo. So nasaan ang Ararat? Do you know yung etymology, kung saan kinuha yung word na Ararat? Ang Ararat po ay nanggaling sa word na arar. Arar. And what is arar? Arar means curse. Curse. Arar means curse. At ano po ang naalala nyo sa curse kay Jesus Christ? Ang sabi po sa Galatians 3 and 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us.
as it is written, cursed is everyone who is hanged on the tree. Si Jesus Christ po ay naging curse para sa atin. Arar means cursed and Ararat means curse reversed. The curse has been reversed. Why? Because Jesus Christ redeemed you by being a curse. He who did no sin become cursed for us. He was hung on the tree, on the cross. When he was hung on the cross, he is fulfilling the Deuteronomy na sabi, cursed or cursed is the man who is hung on the tree. And that is Jesus Christ. Tayo pong lahat, after Adam sinned, lahat po tayo ay cursed. Even the ground, lahat po ay cursed. We are cursed people. But praise be to God because there is somebody who gave us a divine exchange. Now he is the curse, and I am free. Because he reversed the curse. Ararat means curse reversed. Pagkaganda po. In 2 Corinthians 5:21, ang sabi po dyan, for our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Tayo po naging righteous so we can boldly say, I am righteous. I am the righteousness of God through Jesus Christ. I am not righteous because of what I do. Hindi po yan magugustuhan ng mga tao. Marami pong magagalit sa akin. Maraming galit sa akin. Yung kapitbahay po natin galit sa akin. No? But in the eyes of God, I am righteous. Because hindi ako ang nakikita ng God the Father, ang nakikita niya sa akin is Jesus Christ. Because I am in Christ. Di po ba pagkaganda-ganda? So, on the cross, Jesus quoted Psalm 42 and 7. Ang sabi po sa Psalm 42 and 7, alam niyo po, nalilate. Ba't tayo nalilate ngayon? Meron pa pong magaganda kasi dito. Psalm 42 and 7, sabi, ang dagat na kalaliman, pakinggan at umuugong. At doon ay maririnig lagaslas ng mga talon. Ang katulad, nagagalit malalaking mga alon na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatabon. Sa English, sabi niya, all your waves and breakers have swept over me. Sabi natin kanina, si Jesus Christ is a type of Christ, a type of the Ark of Noah. Habang ang judgment po, yung po kasing Ark of Noah, yung ark mismo na ganyan, humahampas-hampas po dyan ang mga tubig, ang mga alon. And ito po ay type of judgment. Judgment of Yahweh sa earth. Kaya nga nilipol niya ang mga tao. Ang ark na ito tumatanggap ng lahat ng punishment ng judgment. Ang Psalm 42, Psalm 22, 23, 24, ito pong pinag-aaral natin is a prophetic po about Jesus Christ. Psalm 22, pagkaganda-ganda po ng discussion natin sa isang Easter service. Psalm 42 po, this is also prophetic about Jesus Christ. Si Jesus Christ, hinampas-hampas ng lahat ng alon, tinanggap niya ang lahat ng mga hagupit sa kanya. It is not only 39 lashes, but all over, yun po yung napag-aralan natin is Psalm 22. Tinanggap niya ang lahat ng parusa na yan. Kaya ang sabi niya, all your waves and breakers have swept over me. Tinanggap ko ang lahat ng hampas na yan upang ako ang masaktan at hindi ni minsan si Noah and his family. Tinanggap ni Jesus Christ ang lahat ng punishment on the cross, ang lashes, ang pierce. Tinanggap ni Jesus Christ so that hindi na tayo masasaktan. At pagka po Holy Week, my God, why have you forsaken me so that you can cry, Father, Father, why am I so blessed?
Father, Father, why have you forsaken me? And the people said, why have you blessed me so much? Di ba napakabuti na ating Panginoon? Hindi tayo tumanggap ng parusa because Jesus received them all. Sabi niya, ang katulad niya ay yung nagagalit, malalaking mga alon na sa kanyang kaluluwa ay ganap na tumatabon. Yun po ang kanyang poetic expression na sinabi ng ating Panginoon. Tanong, are you in the ark? Maaari pong kausap ko na kayo for ages. During the time of Noah, kasama ko na kayo. Kaya alam ko you are in the ark. But are your family, are they in the ark? Yung nanay mo, nasa ark na ba? Tatay mo, mga kapatid mo, are they in the ark? You are in the ark. But, pag sumakay tayo sa ark, no window, hindi mo sila makikita doon na sumisigaw, hindi ka maaapektuhan. Pero, maaalala ka nila. Sasabihin nila, itong anak kong ito kahit kailan, hindi man lang niya ipinaalala sa akin. Parang sasabihin mo, hindi, pinaalala ko na many times. Pero ayaw niya. Wala akong magagawa. Alam niyo, napakabuti po ng ating Panginoon. Pwede pa ba? Sa more? Konti pa? Konti na lang. Alam niyo po, napakabuti po talaga ng ating Panginoon sa atin. Napakayamang biyaya, hindi lang po kasing laki ng 510 feet long, kasing laki ng arko, ang kanyang kabutihan. In Revelations 4 and 1, sabi po dyan, dito na lang ako babasa. After this, I looked, and there before me was a door standing open in heaven, and the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, come up here, and I will show you what must take place after this. Unti-untiin na lang po natin. Alam niyo po, sabi dito, and the voice I first heard speaking to me like a trumpet said, parang yung pong voice na nadinig po ng ating kapatid, no? Meron siyang nadinig na voice na malaki. Kasi po, sinasalarawan po lagi na ang voice ni Lord ay katulad po ng trumpet. Paano ba ang sound ng trumpet? Parang may cartoons yata na mga trumpet, mga instrumento sila. Kung trumpet at sasabihin ka, ano ba tunog ng trumpet? Baka ganun po, trumpet, no? Like sound po ng trumpet. Si Lord, ang boses is like a trumpet. Malaki. Kaya sinasabi po ng ating kapatid kanina, before ng preaching, nadinig niya na yung voice. Si Sai naman, before the preaching ng door, nakakita na siya ng door. Okay po. Di po ba napakabuti ng ating Panginoon? So sabi doon, a door standing open in heaven. Merong nakabukas na pinto, parang yung image na ipinakita natin na nakita ni Brother Matt. No? A door standing open in heaven. Nakakita po si John. Ang pinto pong ito is an ancient door. It is an everlasting door. Nakita po ito ni John. Nakabukas na. Hindi po sinabing binuksan. Hindi po sinabing binuksan ang door. Ang sabi, it is there, standing open in heaven. Sabi niya, I looked and nakita ko, merong door standing open in heaven. Hindi po ito binuksan dahil dumating si John. Hindi po ito bubuksan dahil si John na iniimbitahan. It is there already open and the salvation is open wide up to now. During the Genesis 3 hanggang Revelation 6. Salvation, the door of salvation is open wide. And this year, the Lord has given us an assurance that this year for BCC, there is an open door and wide open door for salvation for your family.
And where are they? We only have how many months? Pero pastora, ang atin namang best year ay 1 decade. At tayo ay nasa ika-5th year pa lang. Napakabuti po ng ating Panginoon. Meron pang pagkakataon and God is still inviting people to come. Because the open door, the door is wide open para po sa kanila. Pero hindi po mangyayari yon hanggat hindi mo sila inaanyayahan. Invite them. Sabi natin, ang word na come is one of the best word in the Bible because come is an invitation. Invitation for you to come in the ark. Huwag po kayong malungkot. Just believe. Ang sabi po ng title ng preaching ni Sister Nicole, sabihin po, God's Word, I believe. And if the Lord promised us last January that there is a door of salvation para po sa ating family, just believe. Pero don't believe as in wala kayong gagawain. Okay po? So meron pong promise si Lord sa atin. Door of salvation is wide open. Nawa po ay makuha po natin yan. And a door that was open in heaven because ang heaven po, ang heaven is accessible not only to angels, not only para kay John, it is accessible to all people. Ano mang uri, maputi, maitim, matalino, mangmang, mayaman, mahirap, lahat po ng uri, ang gates of heaven, the door of heaven is accessible para po sa lahat ng tao. Come up here. Ang sabi po, umakyat ka dito. Umakyat ka dito, Jan. Sabi niya, akyat ka dito. Okay, next po, sabi niya kay Jan, come, hindi lamang po invitation para sa mga unsaved, but also come here, sabi niya kay Jan. Saan? Come here, sa heaven. So, ibig sabihin, ang heaven ay pwede accessible pa rin po sa mga taong katulad natin. Because si Jan is isang taong katulad lang natin. Meron pong isang book, ang sabi, si Elijah is a man just like us. In the book of James, in example niya, sabi ni James, Elijah is a man just like us. Just like us, katulad po natin, tayo po, meron po tayong access in heaven. That is why sabi po ni Lord sa atin, look up and lift up your head and see heaven. Kasi ang dami kong, wala na po talaga tayong time, hindi na po natin makikita. Si John po ay na-translate, na-transport. Kapag daka, he is in heaven. I do not know kung figurative or literal. But sabi po doon, kapag daka, John was there in heaven at ipinakita sa kanya, this is heaven. Ito yung po ang nais ng Panginoon sa atin. Nais ni Lord na makita natin ang heaven so that meron tayong masasabi sa ibang tao. Masasabi natin sa ibang tao, huwag nating ipagpalit ang heaven because napakaganda ng heaven. Kaya nais na tayong makakita ng mga vision. Kaya nais ni Lord na hindi lamang po tayo sasamba at binabasa ang lyrics. Kailangan po sumasamba tayo at nabubuksan ang ancient doors. Umaawit tayo, sabay-sabay tayong magpupuri sa Panginoon para mabuksan ang ancient doors na yan upang dumaloy sa atin at makita natin ang Panginoon. Wala na pong ibang pinakamagandang kayamanan kundi ang revelation ng Panginoon. Hindi po yan ipinagpalit ng mga disciples. Sa katandaan po ni John, hindi niya po ipinagpalit ang hirap sa Patmos sa kagandahan ng kanyang nakitang heaven. So nawa po ay nasahin po nating lahat. Kung nakikita po yan ng iba nating brothers and sisters, bakit hindi nyo makikita? You only have to focus. Focus on the Lord. Focus in His greatness. Pag kumanta po tayo ng greatness of God,
Gustong-gusto niya pong madinig yun. May portion niya sa kinakanta nating Ancient Gates. Sabi niya, the Lord loves to hear it. Gustong-gusto niyang nadidinig yun. And sabi niya doon, let's praise Him as if we are there in glory. Praise Him now. Sabi niya, praise Him now. As if you are there in glory. Huwag mong i-praise the Lord dito. As if mainit, maingay, maraming sintonado. No, praise Him now as if you are there in glory. Praise Him now. Because He is just as holy. He is holy, holy, holy. He is thrice holy on earth and He is thrice holy in heaven. He is holy, holy, holy. Ganun po. So this time, nawa po tayo ay mag-worship sa Panginoon. Pag sinabi mo yung greatness ng Panginoon, pag sinabi mo yung kanyang wonderful works sa ating pong buhay, hindi lang po wonderful works sa ating buhay, but how awesome is the Lord being described in the Bible. Hindi pa po natin nakuha ang revelation. How glorious is heaven. Hindi ko po yan pwedeng sabihin sa inyo because katulad po ng sabi ni Sheba, ang sinabi sa akin patungkol sa iyo ay wala sa kalingkingan. Ganun po ang heaven. Lahat ng sinasabi ko sa inyo ay kapos, napakaliit. Kaya't kayo po ang dapat makadiscover. And do you want to see the Lord? Do you want to hear the sound of heaven? Do you want to see what's inside heaven? Then worship Him now as if you are there. Kasama nyo si Lord mismo. So are you ready? Let us all stand and worship the Lord in His goodness, in His greatness. Asahan po ninyo, expect. Because kung hindi po kayo mag-expect, wala po kayong aasahan. Pwede rin po ninyong umpisahan sa pag-remember ng inyong mga unsaved families, unsaved loved ones. Because heaven is for your father, your mother, for your sisters, for your daughters, for your son. Heaven is for your dabarkads. Heaven is for all. So habang umaawit po tayo, alalahanin niyo po ang inyong mga mahal sa buhay and lift them up to the Lord. Sabihin mo, Lord, kasama ko sila sa promise mo for 2024. And then, worship Him. Worship the Lord. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages through the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name
you bear his name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing a song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Oh, yes, Lord. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Oh, yes, Lord. Your name is the highest. Your name Jesus. is the greatest. Oh, Jesus, Your your name name. stands above Yes. them all. Oh, yes, all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name Jesus. is the high. Oh, Jesus, your Oh, name Jesus. is the greatest. Yes, Jesus. Your name stands Oh. above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name, Jesus, Jesus, oh Jesus, oh Jesus.
Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. You are holy. You are holy. Thank you, Father, for you are full of grace, full of favor for your people. Salamat po, Panginoon. Thank you. And as we worship you, there is an open heaven. Oh, you're pouring out your grace unto your people. You're pouring out favor, Lord. Salamat po. Thank you, Lord. Mention your favor. Mention your favor. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the favor. Mention your favor. Oh, thank you, Lord. Oh, you are full of grace, Lord. Salamat. Thank you, Jesus. Favor is raining down in heaven. Oh, thank you for your favor, Lord. Thank you, Lord. Salamat po. Thank you, Lord. We do not deserve what God is pouring out right now. But because He is gracious, it's raining down. It's raining down. Receive it. Lord, we receive your favor. We receive your grace, O Lord. Thank you for your favor. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Salamat po. We worship you. We worship you, O Lord. Salamat po. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon. Oh, kami po ay mga taong cursed. In the garden, you pronounced the curse to Adam. Kami pong lahat ay mga taong cursed. But we thank you and we praise you because on the cross, you reversed the curse. Oh, salamat po. Ang mga anak mo ay mga punong-puno ng pagpapala. Because you have given us, in the book of Deuteronomy 28, you said, choose between you now, blessing or cursing. Blessings, napakarami. Cursing, isa lang. Choose you this day, life or death. Father, we choose Jesus. We choose the author of life. We choose the giver of life. We choose the author of blessing. Oh, we thank you, Father. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po. We thank you, Father God. We thank you. May just give back glory and honor to your mighty name, Lord Jesus. Amen. Amen.